At ang masayang baging kaya pa na aliyo akalingwan, na manatili ang puso. Yeah. Atin po ba? Alam bisa na medyo magkwentong bagya patungkol kang Bapan J? Ala? Ikay? Ali? Okay. Sige. Nung nalaman ko ay pagsimulata na. Mark, okay na. Pagsimulata na. Tawag din mapagpalayang gabi po sa bawat isa. Hindi po ng aking pamilya at ang church na aming kinaninilingan, ang Light of the World Church Worldwide Ministry. Kami po ay nakikipagdalamhati sa pamilya Dison. Sumainyo po ang kapayapaan na Panginoon. So bago po natin ipag-pray si Bapan J at ang kanyang pamilya, ay mag-iiwan lang po ako ng konting mensahe mula po sa salita ng Panginoon. Ang sabi po niya dito sa salita ng Diyos sa Panaghoy, chapter 3, verse 37, na sabi niya, walang anumang bagay na mangyayari na hindi kapahintulutan ni Yahweh. Ulitin ko po, walang anumang bagay na mangyayari na hindi kapahintulutan ni Yahweh. So itong sitwasyon na ito, alam natin masakit. Alam natin na si Bapan J ay dating kasama, ngayon wala na. No? Pero sabi ng Diyos, ano man po daw yung mga nangyayari sa atin, ito'y kapahintulutan ng Diyos. Masakit man, pero pinahintulutan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos kung anong makakabuti sa bawat isa. Si Bapan J, alam niya kung ano yung nangyayari sa kanya nung panahon na siya ay nabubuhay at panahon na nagda-dialysis. Nakikita ng Diyos yun. Kaya nga, walang anumang bagay na mangyayari na hindi ipinapahintulutan ng Diyos o ni Yahweh. Kaya ito'y pinahintulutan ng Diyos dahil alam ng Panginoon kung ano ang makakabuti sa bawat pamilya at kung ano ang makakabuti para kay Bapan J. No? Kumbaga, doon ay magiging masaya na siya at kapiling na siya ng ating Panginoon at hindi na siya makakaranas ng anumang sakit, na anumang hapdi, na anumang dinadanas niya dito sa lupa. Doon, magiging masaya na siya dahil aaliwin na siya ng mga anghel ng ating pong Panginoon. Meron pong kwento sa Biblia na kung saan yung dalawang magkapatid na si Marta at saka si Maria, na kapatid nila si Lazarus. Minsan dumating sa punto na si Lazarus ay namatay. Nabalitaan ng Panginoong Yesus na si Lazarus ay namatay. Bumisita ang Panginoong Yesus doon sa bahay nina Lazarus, kina Marta at Maria. Bumisita siya ron. At nung bumisita siya, nalaman ng magkapatid sina Marta at Maria, lumabas po sila at pinuntahan ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi po ng magkapatid, Panginoon, kung nandito lang po sana kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Sabi po ni Marta. Ganun din si Maria, habang siya ay lumalapit sa ating Panginoong Yesus, hindi pa nga siya halos nakapagsasalita, umiyak ng umiyak itong si Maria. Nung nakita ng Panginoong Yesus na si Maria ay umiiyak, nahabag ang Diyos. Nabagbag ang kanyang damdamin. Kaya po, naisulat ng Panginoon, the shortest best verse in the Bible, John 11:35, Jesus wept. Si Jesus po ang ating Panginoong Yesus po ay umiyak. Ano po ibig sabihin nito? Ang Panginoong Yesus ay nakikitangis sa mga taong tumatangis. Ang Panginoong Yesus ay nakikidalamhati sa mga taong nagdadalamhati. Alam po ng Panginoon kung ano po yung nararamdaman ng taong namatayan. Kaya po siya ay nandoon para po siya ay i-comfort yung mga taong namatayan. Kaya alam po ng Panginoon kung anong nararamdaman nila. Siya po ay nakikitangis sa mga taong tumatangis. Siya ay nakikidalamhati sa mga taong nagdadalamhati. Kaya po, lapitan po natin ang Panginoon, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang ating mga nararamdaman sapagkat siya po ang ating comforter. Siya po ang magtatapik ng ating pong mga balikat. Meron siyang sinabi sa kanyang mga salita, Matthew 11:28, na sabi po ng salita ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal
at nabibigat ang lubha sa inyong mga pasanin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang tanong po ng Panginoon, nandito po ba tayo sa punto na kung saan nabibigatan ang ating kalooban? Bigat na bigat ang ating kalooban. Nandito po tayo sa sitwasyon na para bagang yung mga suliranin natin sa buhay ay napakabigat na para bagang pasan natin ang langit at ng lupa. Hindi na tayo makawala. Ano pa anyaya ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin. So the promise of God, once na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon, ang pangako ng Diyos, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Hindi lamang ng kapahingahan ng isip, hindi lamang ng kapahingahan ng ating puso, kundi kapahingahan din ng ating pong mga kaluluwa. Kaya nais ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya, sabihin natin sa Kanya kung ano yung mga bagay na nasa loob natin. At ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Ang sabi po na salita ng Panginoon dito sa John 14:27, na sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. Huwag kayong mabagabag ang inyong kalooban, huwag kayong matakot. So ang Panginoon ay nangako, ang binibigay ng Diyos sa atin ay ang kapayapaan. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag ang ating kalooban sapagkat kapayapaan ang ibinibigay ng Panginoon sa ating buhay. 3 bagay lang po ang iiwan ko sa bawat isa bago po ako mananalangin. Sabi po ng Biblia, ganito. Unang salita na gusto ko pong iwan, ang kamatayan po ay tiyak na darating. Hindi po natin yan mapipigilan. Darating at darating po ang kamatayan. Sapagkat sabi po ng Biblia, Hebrew chapter 9, verse 27, itinakda na minsan lamang ang tao ay mamatay at ang pagkatapos nito ay ang pagbuhay. So ibig sabihin, ang kamatayan ay tinakda na ng Diyos. Darating at darating ang kamatayan, sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Ang kamatayan, walang pinipiling estado ng buhay. Mayaman ka man o mahirap, bata ka man o may edad na, no? May sakit ka o wala, walang pinipili ang kamatayan. Ang kamatayan ay tiyak na darating sa bawat isa sa atin sapagkat ito ay tinakda ng Panginoon sa bawat taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito. Hindi natin yan mapipigilan, hindi natin yan makokontrol sapagkat ito ay tiyak na darating. Kahit na meron pa tayong kilala na pinakamagaling na doktor, kahit na ang doktor ay walang magagawa na anumang uri ng sakit sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Merong isang kwento mula sa hospital na kung saan yung lalaki ay nag-aagaw buhay. Habang siya ay nag-aagaw buhay, hinahatak yung kwelyo ng doktor. Ang sabi ng taong nag-aagaw buhay, gusto ko bang mabuhay? Gusto ko bang mabuhay? Ngunit walang nagawa ang doktor sapagkat kahit pahabain pa kanyang buhay, ay wala na itong nagawa. Sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Kahit ang doktor na pinakamagaling, ay hindi kaya pahabain ng buhay ng tao. Kahit na yung ating kayamanan, kung meron man tayong yaman, no, kung tayo pa'y pinakamayaman sa buong mundo, kahit ang anumang meron sa atin, hindi kayang pahabain ng buhay natin. Naalala ko ang dating Pangulo ng Senior, ng Ferdinand Marcos Senior, nung siya ay, bago siya mamatay, maraming mga nakalagay na aparato sa kanyang katawan. Humihinga sa aparato. Alam niyo kung ba yung aparatos? Yung meron siyang tubo. At doon na lang siya humihinga. Pag tinanggal na yung tubo na yun, tutol na yung buhay. So, kahit na meron po siyang ganun, kahit kaya pang bayaran ng doktor, pero hindi na talaga kaya pang isalba pa yung buhay. Namatay at namatay din ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Na ibig po sabihin, kahit pa tayo pala ang pinakamayaman sa mundo, hindi tayo
makokontrol o mapipigilan ang kamatayan sapagkat ang kamatayan ay tiyak na darating. Pangalawang puntos na gusto ko pong iwan sa bawat isa po sa atin na pagpapaalala na kamatayan ay di tiyak sapagkat hindi natin alam kung kailan ito darating. Sabi nga nila ang kamatayan ay para siyang traitor. Unexpected kung kailan siya darating. Naalala ko yung mga kabataan dito po sa Dao, sa may checkpoint, sa may harap ng simbahan, dahil may police station dyan eh. Ngayon, yung mga kabataan, masaya sila, nag-road trip. Habang sila yung nag-road trip, sabi ng mga nakasakay doon sa tricycle, sabi niya, ang bilis, sabi niya, bilisan mo pa, ang sarap ng hangin, bla bla bla. Kung ano yung mga sinasabi, ang ginawa naman ng driver, lalong binilisan. Kasi siguro mga madaling araw yun. Ang bilis, biglang-bigla, hindi niya napansin, merong isang kotse na nakatingin doon sa harap, biglang binuksan yung pintuan ng kotse. Dahil sobrang bilis niya, hindi niya ngayon makontrol ng driver yung kanya, kasi tatamaan niya yung yung pintuan ng kotse. So ginawa niya dahil gusto niyang ilagan, so binigla niya kung ganun, umikot yung tricycle at namatay po yung lahat ng mga tao nang dito sa tricycle. Ang tanong, alam ba kaya ng mga kabataan na ito na yung oras na yun mamamatay sila? Kung alam lang sana nila yung mga oras na yun na mamamatay ang mga kabataan ito, marahil hindi na sila lalabas ng bahay. Pero dahil nga ang kamatayan ay di tiyak kung kailan ito darating. Katulad ho ng aking tiyuhin na matikulo, malakas, malaking katawan, siya ay nagtatrabaho sa mga welder po siya. No? At habang ho siya ay nagtatrabaho, biglang pumutok po yung kanyang batok sa kanyang ulo. At biglang nahilo, dinala sa hospital at biglang inubo. Ilang linggo lang, namatay. Alam kaya ng tiyuhin kong yun, na yung oras na yon ay mamamatay siya? Alam kaya niya, kung alam lang sana niya, hindi na siya nagtrabaho. Nag-stay na lang siya sa bahay o kaya gumawa na lang kung alam niyang mamamatay siya. Pero dahil nga ang kamatayan ay di tiyak kung kailan ito darating. Hindi garantiya yung sakit para ikaw ay kunin ni Lord. Yung iba, natutulog lang. Merong loko-loko, nagpaputok ng baril. Habang natutulog, tumama sa kanya, bumagsak, patay. Kaya nga hindi natin alam kung kailan ito darating. Kaya dapat natin palalahanan ng buhay natin dito ay pansamantala lang. Na dapat natin malaman o paghandaan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Dahil ang buhay dito sa lupa ay temporary lang. Mabuhay na tayo ng 100 years. Napakaliit nun. Compare mo sa buhay na walang hanggan na inaalok ng Diyos sa bawat isa. At ang pangatlo at panghuli, ang kamatayan ay hindi kinatatakutan pagkus ito ay pinaghahandaan. Meron po isang kwento na kung saan yung nagtatrabaho sa insurance life. Alam niyo po ba yung insurance life? Alam niyo po ba yun, yung mga insurance? So meron po nagtatrabaho sa isang insurance. Ang ginawa po ng agent na ito, pinuntahan ng isang taong mayaman at inalok siya ng tinatawag na insurance. So ang ginawa niya, sabi niya, "Sir, kung gusto po ninyo, para hindi na kayo mamumblema sa pag-aaral ng inyong mga anak," ang sabi po niya, "insure po ninyo ang inyong mga anak from college. Kung sakali man, halimbawa, meron pong mangyari sa inyo o sa trabaho po ninyo, at least hindi nyo na po problemahin ang inyong mga anak sapagkat ang insurance na ang magpapatuloy sa pag-aaral ng inyong mga anak." O sa madaling salita, in-insure niya yung kanyang anak. Humirit ulit ang agent na to, "Sir, baka naman," sabi niya gano'n, "baka naman, gusto po ninyo," sabi niya gano'n, "yung pong yung pong business po ninyo, baka gusto niyo po ninyong ilagay sa insurance. Kung sakaling meron pong mangyari sa business po ninyo, at least kahit paano makakabawi kayo." So napapayag itong businessman na to na kung saan ang kanyang business ay in-insure. Humirit na lang, ng huli na lang, itong agent na to na nag-aalok ng insurance. Ang sabi ngayon ng agent na to doon sa taong mayaman, "Sir, last na lang po. Baka sakali, alam naman natin ang buhay ay hindi natin alam."
Alam naman natin ang buhay, hindi natin alam. Kailangan paghandain na rin natin ang ating burol. Ininsure yung kanyang burol. Kung sakali man po, sabi niya gano'n, meron pong mangyari. Knock on wood, sabi pa niya, wag po sana. Pero kung sakali man po merong mangyari sa inyo, mahalaga, naka-insure na po ang inyong burol. Kung sakali may mangyari po sa inyo, yung pamilya po ninyo ay hindi na po mamumblema sapagkat ang insurance na ang mamumblema nun. Eh, napakamahal po ngayon ang burol. Kaya nga lang po, pinakamababa. Alam ko lang, ewan ko lang kung hanggang na yun, ganun pa. Mababa na yata yung 60,000. Napakababa nun. So, kung ikaw ay pamilyang hindi naman ganun na yung standard ng iyong pamumuhay, eh mahirap po yun. No? So, sa madaling salita ay ganito. So, ininsure po niya yung pati yung kanyang burol. Kung sakali nga naman na siya'y mawawala na sa ibabaw ng mundong ito, hindi na ma-stress yung kanyang pamilya na kung saan nakahagila pa ng pera para lamang pambayad ng burol niya. At least ang insurance na ang sasagot sa kanyang burol. So, dumating na po yung punto, namatay po yung businessman. Ito po ang malungkot na storya. Ininsure niya ang lahat ng bagay na meron sa kanya. Yung kanyang anak, yung kanyang trabaho, maging ang kanyang burol, ininsure na niya. Nakalimutan niya i-insure yung kaisa-isang kaluluwa niya sa Diyos. Nakalimutan niyang i-insure ang kaisa-isa niyang kaluluwa sa Diyos. Sapagkat pagkatapos ng buhay na ito, ay meron pang buhay na panibagong buhay na pupuntahan natin. Kaya nga ang salita ng mga Tagalog, yung tinatawag na ganito, yung burol sa Tagalog is sumakabilang buhay. Ibig sabihin, kapag ang tao ay namatay, sumakabilang buhay. Ibig sabihin, meron siyang pupuntahan. Ang pupuntahan ng tao pagkatapos ng buhay na ito, dalawa lamang. Masakit man pakinggan, pero ito'y realidad mula sa salita ng Panginoon. Ang tao pagkatapos niya dito sa mundo ito, siya ay haharap sa harapan ng ating Panginoon at huhukuman siya. Sapagkat ang sabi ng Diyos, minsan lamang mamatay ang tao at ang pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huhukuman na siya ng Diyos kung saan ito pupunta. Kaya nga ang tao ay dalawa lamang kanyang pupuntahan, langit at impyerno. Ito lang yung kanyang pupuntahan. So, bago ho tayo pumunta, kung saan tayo dapat pupunta, mahalagang ma-insure po natin yung ating kaluluwa sa Diyos. So, paano? Paano natin i-insure yung ating kaluluwa sa Diyos? Aminin natin na tayo ay nagkasala sa harapan ng ating pong Panginoong Hesus. Aminin natin, sapagkat sabi po ng Biblia, Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Pag sinabing lahat, kasama ako doon. Tatay ko, magulang ko, kapatid ko, asawa ko, anak ko, lahat po. Sabi ng Biblia, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos ay walang iba kundi ang 10 utos ng Diyos. Ang tanong ko sa bawat isa, nasunod na po ba natin ang 10 utos ng Diyos? Meron pong nakalagay doon sa 10 utos ng Diyos, merong isa doon, na lahat tayo, we are all guilty. Yung word na huwag kang magsisinungaling. Ang sabi po ng Biblia, masunod man natin yung 9, pero nalabag natin yung isa, nilabag na natin ang 10 kautusan sapagkat iisang Diyos ang nagbigay ng utos na iyon. So sa makatwid, hindi natin nagawa o nasunod yung 10 utos ng Diyos. Sa makatwid, tama ang Biblia na lahat ay nagkasala. Then nasabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan hindi lamang pisikal, kamatayan din ito papunta sa dagat-dagatang impyerno sapagkat ang sabi ng Biblia, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi na natin kailangan pang magtanong kung ano yung ating future, yung ating destiny, sapagkat ang Biblia na ang nagsabi kung ano ang destiny natin pagkatapos ng buhay na ito. Kung tayo'y namumuhay sa kasalanan, ang hahantungan natin ay ang kamatayan patungo sa dagat-dagatang impyerno.
Ang sabi po ng Biblia, Mark chapter 9, verse 44 and 45, ang apoy na ito, ang impyernong ito ay apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. Pansinin po natin, imagine po natin, kung sakali man dumating tayo sa punto na yun, biro mo yung uod na yun, lumalabas sa bawat sulok ng ating pong butas ng ating katawan. Yung ilong, yung tenga, yung bibig, yung mata, lumalabas. Na-imagine na po ba natin kung anong kahinatnan natin tayo mga makasalanan? Pero dahil hindi natapos doon ang salita ng Roma 6:23, sabi niya doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Salamat! Meron palang regalo na binibigay ang Diyos. Ano yung regalo na yon? Ang buhay na walang hanggan na pinapangako ng Panginoon doon sa kapiling ng ating Panginoon, at makakantan lang natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit kay Jesus natin makukuha? Sapagkat sa ating Panginoong Jesucristo, sa Kanya, sapagkat ang ating Panginoong Panginoon, siya ay walang kasalanan at ginawang makasalanan. Yung mga kasalanan na meron sa atin, siya ang tumubos. Kaya siya napako sa krus ng Kalbaryo. Siya ang kumumako. Ang sabi po ng Biblia, doon sa kamatayan sa krus, inako ng Panginoon ang lahat ng ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng kalayaan. Kaya napakahalaga na kung saan ikumpisa lang ating mga kasalanan, kanino? Sa ating pong Panginoon Yesus. 1 John 1:9, na sabi ng salita ng Panginoon, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y banal at tapat, tayo'y kanyang patatawarin. So hindi natin ikukumpisa lang ating kasalanan doon sa tao, kundi mismo sa ating Panginoon. Nasabi, aminin natin, nasabi ng Biblia, aminin natin na tayo'y nagkasala. Ang Diyos po ay mapagpatawad. Gaano bang karami yung ating mga kasalanan, kaya tayong patawarin ng Diyos? Papatawarin ba ako ng Diyos dahil ako'y mamamatay tao? Patatawarin ba ako ng Diyos dahil ako'y pusakan na magnanakaw? Patatawarin ba ako ng Diyos sapagkat ang lumalabas sa aking bibig ay puro karumihan? Patatawarin ba ako ng Diyos? Opo. Sapagkat ang Diyos po natin ay mapagpatawad. Sapagkat ang sabi niya, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, siya'y banal at tapat, tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya napakahalaga ng pagkukumpisan ng ating kasalanan sa ating pong Panginoong Jesucristo. Pangalawa, paano po natin i-ensure yung ating kaluluwa sa Diyos? Manampalataya tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Nasabi po ng salita ng Diyos, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Siya binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, bagkus magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kanino daw tayo mananampalataya? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ang sino mang sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon, ay hindi na mapapahamak saan? Sa dagat-dagatang impyerno. Bagkus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan na ito, hindi po yung buhay na walang hanggan dito sa lupa. Yung buhay na walang hanggan ay nandoon sa piling ng ating Panginoon Jesus. Siya po ang tinawag. Pangatlo, una, sabi niya, aminin natin na tayo nagkasala. Pangalawa, manampalataya tayo sa ating Panginoon Yesus. Pangatlo, tanggapin si Jesus mula sa ating puso. Papasukin natin siya sa ating pong mga buhay. Sabi po ng salita ng Panginoon, Pahayag 3:20, na sabi niya, ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Kung sino man diringgin ang aking tinig, ako'y papasok at magsasalo kami sa hapag kanya. So, ang tinig ng Panginoon, siya'y kumakatok ngayon. Kung bubuksan lang lamang natin ang ating puso at papapasukin ng ating Panginoon, maghahari siya sa ating pong mga buhay. Papaghariin po natin ang Panginoong Yesus. Hindi po reliyon ang aking pong pinapapasok sa atin.
Sapagat napakarami na ng reliyon sa ating pong mundo. Ang pinapatanggap ko po, pinapapasok natin, walang iba kundi ang Panginoong Yesus sa ating pong mga buhay. Kapag po ang Panginoong Yesus ay nandoon sa loob ng ating pong puso, makikita natin na kung saan ang buhay natin ay unti-unti na itong babaguhin hanggang sa dalhin tayo doon sa nais na mangyari ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya ang kamatayan ay hindi po ito kinatatakutan, kundi ito'y pinaghahandaan. Kung sakaling tatanggapin natin si Jesus at maghahari na siya sa ating pong mga buhay, at least hindi tayo natatakot sa kamatayan. Sapagkat alam natin, sabi ni Apostol Pablo, to die is gain. Ang kamatayan ay pakinabang sa kanya. Bakit? Kasi aharap na siya sa kanyang Diyos na kanyang manilikha. Hindi siya natatakot mamatay. Bakit? Kasi alam niya sa sarili niya na siya, pag siya ay namatay, nandun siya at aharap siya at pakapiling na niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ang kamatayan hindi kinatatakutan. Dapat itong pinaghahandaan. Kaya sa oras na ito, ang buhay natin dapat kahit paano, alam natin, i-ensure natin yung ating buhay, yung ating kaluluwa sa Diyos. Kung sakali man dumating tayo sa punto na katulad na nangyayari kay Papa J, alam natin, hindi tayo natatakot na haharap sa Diyos. Kaya po, bilang panghuli at pangwakas sa aking pong pananalangin ngayong gabi, sabi po ng Biblia, John 14, ang sabi po niya ganito, huwag kayong mabagabag, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo na pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo na inyong matitirhan? Sabi po ng Biblia. At kapag napaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo kung saan makakapili ko kayo kung saan ako naroon. And that is the promise of God. May naghihintay sa ating tatay. Excited ba tayo na mayroong naghihintay doon? Yung iba, gusto lahat pumunta ng langit. Di ba? Lahat gusto pumunta ng langit, pero takot na matay. Bakit? Kasi the only way you go to heaven is death. Kaya po ako, personal, totoo lang, hindi po ako takot. Sabi ko nga, sa testimony ko lagi, ako na-diagnose yung aking heart, meron ako kailangan yung takot. Talagang, ang panahon na kailangan po ni Papa J, nasa hospital ako na makapag-donate ng dugo kasi nga, yung heart ko na po. Pero sa biyaya at tulong ng Panginoon, hanggang ngayon buhay pa ako. Pero hindi ako natatakot. Bakit? Kasi alam ko, darating ang panahon, alam ko kung saan ako po. Kaya mga kapatid ko in faith, nananalangin po ako sa bawat isa. Kung nais niyo pong tanggapin ang Panginoon sa ating buhay, matutulungan po po kayo sa maigting panalangin ng pagtanggap mula sa ating Panginoon. At least, kahit pa paano, ini-ensure na natin yung ating kaluluwa sa Diyos. Amen po. Sige po tayo tumayo. Kahit bigyan mo ko ng bakit. Kung gusto po nating i-ensure yung ating kaluluwa sa Diyos, ako po'y mananalangin at pagkatapos po nito, sumunod lang po kayo sa panalangin ng ating pong babanggitin. At kapag po ang kilid po ninyo yung panalangin na yun, na para bagang kayo, para sa inyo yung panalangin na yun, i-honor po ng Diyos ito. At tapos po nun, mananalangin na para sa pamilya at para po ng babanggitin. Sige po, sabihin natin yung maikling panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Yesus, sa oras po ito, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba, inaamin ang aking sarili, na ako po'y nagkasala sa iyong harapan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan
mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Yesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin. Panginoon, narinig niyo po ang usal ng kanilang mga labi. Tinanggap kanila bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Ang panalangin ko po sa mga oras na ito, selyuhan mo ng banal mong dugo ang kaligtasan na tinanggap nila ngayong gabi. Selyuhan mo yung binhi ng kaligtasan na naitanim ngayon sa pinakamatabang bahagi ng kanilang mga puso, Panginoon. Selyuhan ito ng iyong banal mong dugo. At isend mo ang iyong mga anghel, protektahan, Panginoon, ang binhing ito hanggang sa muli mong pagbabalik. Marami pong salamat, Panginoon. In the name of Jesus. Salamat po. Ako po'y mananalangin para po kay Papa Jay, then after yan po kay sa pamilya. Once again, let us sing once again. Salamat sa inyo. Sumasalangit sa mga oras na ito, dakilang Diyos. Patuloy po namin na pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang buhay na naiwan po ni Papa Jay. Lord God, sa panahon ng kanilang mga kalungkutan, hayaan niyo, Panginoon, ipagdama po ninyo ang inyong buhay, Panginoon. Yakapin niyo po sila sa panahon na kanilang nalulungkot at naalala po nila kanilang mga sa buhay. Panginoon, bisitahin po sila ng iyong Espiritu at yakapin sila at magamang muli, Panginoon, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. O Diyos, hayaan niyo po, Panginoon, na ang kanilang buhay ay patuloy po pinagkakatiwala sapagkat alam po namin sa buhay na hawak mo, Panginoon, ay meron kami kapalatagan. Sa iyo po pinagkakatiwala kanyang buong sampayanan, Panginoon. Hayaan niyo po kagaman nila ang comfort mo na nagmumula sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. In the name of Jesus. At maging din po sa mga oras na ito, ang buhay po, Panginoon, ni Babang Jay ay sinusurrender na po namin siya sa iyo. Kunin niyo po siya, Panginoon. Subukin niyo po ang iyong mga anghel at dalhin na po si Babang Jay, Panginoon, kung saan niyo po nararapat na ito. Sapagkat alam po namin na
Panginoon, na masaya. Panahon, Panginoon, na tawa. Panahon, Panginoon, ng maraming mga problema. Lord God, salamat po sa panahon na pinahiram mo siya sa akin. Na nakasama namin siya, Panginoon. Maraming po salamat. Sa mga oras na ito, isinusuko na po natin siya sa inyo. Inaalay na po namin siya sa inyo, Panginoon. Lord God, tanggapin niyo po ang kanyang kaluluwa sa inyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang bawat isa ay magsabi. Amen. Maraming po salamat, Panginoon.